Kamusta ka at welcome sa Noyfi TV. Ikukwento ko sa inyo ang isa sa pinakamadilim ngunit makabuluhang kabanata ng ating kasaysayan, ang Bataan Death March. Noong 1942, matapos bumagsak ang Bataan sa kamay ng hukbong Hapones, libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang napilitang sumuko. Sa halip na makataong pagtrato, sila ay pinalakad ng napakalayo, mula Bataan hanggang Capas, Tarlac, sa ilalim ng matinding init at karahasan. Walang sapat na pagkain at tubig ang mga bihag. Marami ang gutom na gutom, uhaw na uhaw, at sugatan. Ang sinumang huminto o bumagal ay binubugbog, tinutusok ng bayanita, o kaya'y pinapatay. Sa bawat hakbang, may kasamang takot, sakit, at pangungulila sa pamilya. Habang naglalakad, may ilan na lihim na tinulungan ng mga sibilyan, nag-abot ng tubig, saging, o kanin. Ngunit ang mga simpleng tulong na ito ay madalas na pinaparusahan. Gayunpaman, ang kabutihang loob ng mga ordinaryong tao ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa gitna ng kawalan. Marami ang hindi na umabot sa dulo ng marcha. Sila'y bumagsak sa kalsada, sa ilalim ng araw, at hindi na muling tumayo. Ang mga nakaligtas ay dinala sa kampong tiitan kung saan nagpatuloy ang paghihirap, siksikan, may sakit, at kulang sa pangangalaga. Ang Bataan Death March ay hindi lamang kwento ng pagdurusa. Ito ay patunay ng tapang at tibay ng loob ng Pilipino. Sa kabila ng pang-aapi, may mga nagpatuloy, nagtiwala, at umasa. Ang alaala ng marcha ay paalala sa atin na ang kalayaan ay may mahal na halaga. Sa pag-alala natin sa Bataan Death March, ating pinaparangalan ang mga buhay na nawala at ang mga pusong hindi sumuko. Naway magsilbi itong aral na ang kalupitan ay hindi kailanman mananaig, at ang alaala ng sakripisyo ay mananatiling buhay sa ating kasaysayan. Ito ang kwento ng Bataan Death March, isang lakad ng paghihirap, ngunit simbolo ng di matitinag na diwa. Salamat sa iyong panonood at kita mulit tayo dito sa Noyfi TV.